In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. The Lord be with you. And with your spirit. One of the two who had followed him after hearing John was Simon Peter's brother, Andrew. Nasasaktan man tayo, katulad ni Kristo. He is wounded because of our sins. Ginawa ng Panginoon para lang mapatawad tayo dahil minamahal tayo ng Panginoon. Ang pagtawag ng Panginoon ay tawag ng pagmamahal, tawag ng pag-asa, pagbabago. To live our life, to persevere, to carry and embrace our challenges. Sana ang mga pagbasang ito, pinaanyayahan tayo, we are reminded na kailangan natin arugain at mahalin yung katawan natin. Ito'y nagsisimula sa ating pamilya na gawin natin ang responsibilidad natin. Ito'y mga tawag sa atin, ito yung mga responsibility natin, ito yung mga binibigay ng privileges sa Panginoon that we should develop, cultivate our life. That is the greatest gift that we receive from God, our life. We should cultivate our garden. For Voltaire, he said, cultivate your garden. Even though na nahihirapan tayo, we should cultivate our life. Nandun na yung mga problema. Sumusunod tayo ni Kristo, but dumadami ang problema. It is our challenge as we embrace and follow Christ. Hinahamon tayo to embrace all of this na matutunan natin yung mga pagkakamali natin. Sana dahil sa mga problema na pinapasa natin, we always complain. Bakit ba, Panginoon, na ako'y nagsiservisyo sa iyo, dumadami yung problema ko? But sana ito yung conversation natin. Kapag nalaman natin yung mga problema natin, yung mga naranasan natin mga problema na posible sa pamilya, sa mga anak natin, sa iyong asawa, o nagkasakit ba tayo, sana sabihin natin sa Panginoon, Lord, ano ba ang gusto mo na matutunan ko sa problemang ito? Ano ba ang dapat kong gawin? Dahil if we embrace that problem, we accept Jesus in our life, katulad ng unang pagbasa. Si Samuel ay tinawag ng Panginoon. He said, Lord, speak. Your servant is listening. As we listen God and we journey our life, embracing our problems and challenges, we will carry our cross. We will persevere. We continue walking in our life na gumagawa tayo ang ating pananalita at gawa ay ang nasa kalooban ng Panginoon, na kahit nahihirapan tayo, pero may galak sa loob natin. There is joy in our heart. Dahil alam natin, and we are confident, that Christ is journeying with us. Sana, sa hapagkainan, kung saan tayo ay nagkakaisa, gawin natin yung responsibilidad natin. Parents, you are responsible for your children, for your family. Sa hapagkainan, ito yung napakagandang na sitting sa ating pamilya, sa ating bahay, na kinukumusta mo yung anak mo, how's your studies, kumusta ka na. Sana dito, pag-usapan kung ano man ang mga problema. Sana hindi darating sa panahon na hindi na naalam ng pang-anak kung ano ang dapat niyang gawin. Sana huwag humantong sa mga pangyayari ngayon. Sana sa ating pamilya nagsisimula ang pagkakaisa at pag-unawa sa bawat isa sa membro ng ating pamilya. Parents, do your responsibility. Hindi lang kung ano ang iyong binibigay, pero yung gabay, yung pagmamahal. Our love, the manifestation of love, is not only for material things, but
nandun na yung pagmamahal at pag-aaruga sa kanila, paggagabay sa kanila, even a split of time, we spend it to your children. Mga anak, we are responsible also to respect our parents, na kahit anuman ang ginagawa, hindi man mabuti, but they are deserve to be respected. We will not exist in this world without them. Nasasaktan ka man, pero magulang pa rin natin to. They deserve na respetuhin at mahalin. Kailangan nating arugain yung mga magulang natin na matanda na. And that is a biblical. When we take care of our parents, lalo na sa mga nakakatanda sa atin, kung marunong tayong mag-aruga o marespeto sa kanila, God will bless us. Bigyan tayo ng mahabang buhay. Do your responsibility to love, to understand. Bawat isa sa atin, sa ganito lang paraan natin magagawa ang pagmamahal na ang sinasabi ng Panginoon that we should listen and respond the calling to live a life of holiness. Kahit mahirap tayo, kahit nahihirapan tayo, but in this time, the manifestation that we love God by respecting others, by understanding those na napakahirap mahalin, napakahirap intindihin. And that is our challenge, na maipakita natin yung pagmamahal ng Panginoon sa atin. We extend the love of God towards the other person. Ang hamon na halika kayo at makikita ay isang imbitasyon para sa atin. Palalimin ang ating pananampalataya at humanap ng kaalaman at palalimin ang ating ugnayan kay Jesus. Through our prayers, we can build ultimate relationship with God. Through our works, we can build an ultimate relationship with God by expressing the good deeds para sa ibang tao. Sa ganitong paraan, maipakita natin kung sino si Kristo sa buhay natin. Maipakita natin sa ating pananalita at sa ating gawa ang mukha ni Kristo. Makita nila na si Kristo ang nag-aakay at nagagabay sa kanila, lalo na sa mga membro ng ating pamilya. Amen. Make holy therefore these gifts, we pray, by sending down your Spirit upon them like the dewfall, so that they may become for us the body and blood of our Lord Jesus Christ. Through your Son, Jesus Christ. The Lord be with you. And with your spirit. May the Almighty God bless you, the Father, the Son, and the Holy Spirit. Amen. Go forth, the Mass is ended. Thanks be to God.